Minasan konnichiwa, Cha desu. Ayan, so ang tagal kong hindi gumawa ng lesson. Sobra. Buhayin natin ulit itong YouTube channel ko. Ayan, so mag-review tayo ngayon ng particles. Hai, hajimemashou. 一番仕事 blank 前に機械の準備をしなければならないです。Ayan, so しなければならない is, alam nyo na, alam nyo na yan. Ayan, so sa mga, tapos na ng N5, no? N5 lang ito particles, itong re-review natin ngayon. Under siya ng N5 yung mga grammar na gagamitin natin. Ayan, so, must or you should, no? So, kikai no junbi o shinakareba narimasen or naranai desu. So, kailangan i-junbi na yung kikai. Ayan, so ano nga bang particle natin dito? Ayan, so meron tayong pattern, di ba? Either dictionary form, noun, o kaya quantifier. Ayan, so kapag ka-dictionary form, wala na tayong particle, di ba? Kung shigoto ikumaini, then wala na tayong particle. Ayan, dahil lang shigoto ay noun, so lalagyan natin ng no. Pero kapag quantifier yung yung nauna before maini, hindi rin natin siya lalagyan ng particle. Ayan, so, dahil ang shigoto ay noun, so ang ating particle dyan ay particle no. So, bago shigoto. Ayan, so, shigoto no mae ni kikai no junbi o shinakereba naranai desu. 2番. Ayan, so, 1年間 blank, 2回 Philippine blank, kazoko blank, ai blank, ikimasu puro blank. Ayan, so, dalawa yung ating pattern, sentence pattern dito, no? Meron yung ating quantifier period, di ba? Quantifier. And then, yung isa is yung ating purpose. Ayan. So, kung nalilito ka, depende kung anong iinahin mo. O, for example, dito muna tayo sa nikai. Ayan. So, alam nyo na kapag nakita mo si quantifier period, dapat may particle ni bago yung kai. Di ba? Kung ano naman, ikai, nikai, sangkay pa yan. Ayan, so, 1年間に, di ba? So, 1年間に Philippine. Ayan, so, nakuha na natin. So, ngayon, yung purpose of action. Dahil meron na tayong may I dyan, di ba? Alam ko, I must, di ba? Galing kay I must. So, ang ikimas, di ba? Ating verb of direction. So, kapag ating verb of purpose, di ba? Purpose of going, coming, and then returning is yung place, yun yung magiging particle. Di ba? Place and then purpose ni, and then yung ating verb of direction. Ayan. So, dahil merong kasoko dyan, ano ba, kapag kikitain mo yung kasoko, di ba? So, pupunta ka ng Pilipinas, di ba? Pupunta ka ng Pilipinas para kitain mo yung kasoko mo. So, pwede dito, nilagay ko ikimas na dapat pala kay rimas. Okay lang yan, wala namang problema. Ayan. So, kasoko, di ba? So, kung sila kikitain mo, ni, di ba? So, kasoko ni, ayan. So, I must and then ikimas, dahil ang purpose natin is to meet them, di ba? Yun yung purpose natin. So, I, di ba? I-delete natin yung must and then maglalagay tayo ng particle ni. So, 1年間に2回 Philippine kazoko ni ai ni ikimasu. Ayan. So, ibig sabihin, sa loob ng isang taon, 2 beses daw siyang umuwi or pumupunta, no? Kasi ikimasu yung ginamit ko na verb. Ayan. So, pumupunta ng Pilipinas para i-meet yung kazoko niya. Ayan. So, yun. Ay, 3番. Kuni kairimasu kara 1ヶ月 blank kaisha blank kaya sumimasu. Ayan. So, uuwi daw siya ng country niya. Ayan. So, 1ヶ月. Ayan. So, isang buwan. Kaisha, company, sumimasu. So, alam nyo na ibig sabihin yan. Ano lang, malilito lang tayo, no? Kung ano yung particle na ilalagay natin. So, ang ibig sabihin yan is uwi siya, dahil uwi siya ng Pilipinas, ay ng country niya, ayan. So, dahil uwi siya ng kunin niya is 1 month daw siyang magbabakasyon sa kaisha. Okay, so, dito sa ikagetsu is wala tayong ilalagay na particle. Okay, so, ikagetsu, kaisha blank, yasumimasu. Pag nakita natin si yasumimasu, at kung saan tayo mag-take ng day, for example, mag-take tayo ng day off from work, ganyan, sa kaisha, sa mga ganyan, sigoto, ganyan. So, always particle. Yun yung magiging clue natin. Kasi kung kaisha de yasumimasu, magkaiba yun ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin kung ikagetsu kaisha de yasumimasu, so doon ka magyayasumu, magpapahinga ka. Yun naman yung ibig sabihin nun pag particle de. Okay? Ayan.
4番。baso blank, fukashima de itte, Hakata blank, mae blank, tomodachi blank. Machimasu. Okay, so, baso. Ayan. So, nakita mo si baso, di ba? So, malamang at sa malamang, dahil wala namang norimas dyan, di ba? Kung may norimas dyan, ito, di ba? Either ni, kasi pag nakita natin si norimas, always particle ni. Dahil, ito, Fukukashima de itte, sabi niya. So, yung malamang itong baso na to is yun yung ating means of transportation. Ayan, so, baso de. Diba? So, yun yung gagamitin niya na ito, pumunta hanggang sa Fukukashi. Ayan, Fukukashi. So, pupunta sa Fukukashima de itte, baso daw, papunta dun sa Fukukashi. And then, sa Fukukashi kasi, nandun yung Hakata Eki. Ayan. So, sa mga nandito sa Kyushu, sa mga nakatira dito sa Fukuoka, alam ko, familiar kayo kay Hakata. Kasi yan yung main na, ito, Eki, no? Sa Fukuoka, sa Fukukashi. Ayan. So, specific natin kasi ang Fukuoka ay isang prefecture. Ayan. So, sa loob ng Fukuoka, Ken, merong Fukukashi. Doon sa Fukukashi, nandun yung Hakata Eki. Ayan. So, Fukuoka ma de itte, sabi niya, di ba? Hakata Eki blank mae. Ayan. So, merong position, diba, location. So, ibig sabihin, ito sa front. So, this is particle. No, diba? Hakata Eki mae. Ayan. Sa paharapan daw ng Hakata Eki station. And then, may nakalagay dyan na tomodachi and then machimasu. So, ibig sabihin, machimasu, to wait, tapos my place, ibig sabihin, yan ay, di ba, saan mo gagawin action mo? So, saan mo aantayin? Ano ba yung action na gagawin mo is to wait your friend, di ba? So, Hakata Eki no mae, so, place of action, di ba? Saan mo i-wait? So, yan ay always particle. Di, kapag place of action, particle. Ngayon, sino yung i-wait mo? Yung friend mo daw. So, pagka ganyan, always particle. O, kasi nga siya yung gagawin mo na action. Anong gagawin mo dun sa friend mo? Aantayin mo siya. So, o, no? O. Yan. So, kasi baka mamaya, tao, tapos lalagyan mo ng, of course. Di ba? Of course. Walang basta kung siya yung, di ba? Yun yung direct object mo ba? Di ba? Yun yung gagawin mo na action. Tao man yan, ano man yan. Always particle O, di ba? Kung siya yung gagawin mo na action dahil siya yung aantayin mo, di ba? Particle O. Saan mo siya aantayin? Sa front ng eki, di ba? Hakata eki no mae de. Hindi siya ni, no? Hindi siya ni. Yan. Kasi baka mamaya, ni, no? De, kasi nga place of action. Hai, 5番。誰ブランこの漢字の読み方を教えてくれましたか? Ayan. So, ano ba? Ito, isang tip lang is never na nilalagyan natin ng particle wa ang mga interrogatives. Hindi pwedeng tariwa, naniwa, di ba? Dokuwa, di ba? Ayan. So, automatic hindi na yan sa particle wa. Ayan. Yan, natandaan nyo na, hindi pwedeng lagyan ng particle wa yung mga interrogative. Ayan, so dahil usyete kuremas, di ba? Alam nyo naman na yung rule ng kuremas, di ba? Na kapag doer of the action is siya yung particle wa, and then always watashi ni yun, di ba? Mi, di ba? Ayan, so sa kuremas is always ni. So ibig sabihin, ikaw yung naka-receive dyan ng action, di ba? Watashi ni, di ba? Yan siya. Ayan. Kaso nga lang, tinatanong mo kung sino ang tinatanong ka, di ba? Kung sino ang nagturo sa'yo ng ito, way of reading, no, ng kanji. Sinong nagturo sa'yo? So, kapag nakita natin si kuremas is ga, di ba? So, dare ga kurimashita ka? Dare ga oshete kurimashita ka? Yan. So, kanino mo na-receive yung action? Yan. So, particle. 6番、昨日足が痛かったですから、どこブラン行きませんでした。Okay, so clue. Madali na lang to, di ba? Ang clue mo is naka-negative yung verb at saka meron kang interrogative. So always, kapag naka-negative ang iyong verb at yung sa pinaggitnahan, di ba? Paano ba?
Basta. Ayan. So, yung particle na ilalagay mo doon is always particle mo. Bakit? Dahil dito kay verb mo. Di ba? Dahil kay verb mo. Yan yung magiging clue mo. Pag nakita mo si interrogative, kahit anong interrogative pa yan, at naka-negative yung iyong verb is always particle mo, yung magiging particle mo. Particle mo, di ba? Yung particle na gagamitin mo. So, always particle mo. So, doko mo ikimasen deshita. So, bakit doko? Kasi nga yan ay place, di ba? Yan. So, interrogative ng place, di ba? Where, di ba? Ayan. Eh, kung tao yan, di ba? So, magiging dare, di ba? Depende na yan sa sentence. Ayan. So, basta tandaan nyo, pag naka-negative ang yung verb, ang particle mo is always mo, yung gagamitin mo na particle. No? Interrogative plus mo plus negative verb. Yan. Nanabang. Nananem blank mai ni kono tokoro blank yoku asobimashita. Ayan. So, balik tayo doon kanina sa number 1, di ba? Di ba, ang ating pattern doon ay dictionary form plus maini, noun no, maini, and then quantifier, period, walang particle plus maini. So, wala tayong particle kay nananem maini. So, nananem maini, dahil asobi is action word, di ba? Yoku, madalas daw kayo doon mag-asobi. So, yan ay particle din. Place of action, particle. Okay? 8番、田中さんは会社ブラン、近くブラン、住んでいます。Ayan. So, para hindi na tayo malito, nakita natin si sumimas, di ba? Kung saan siya nakatira, always, yan ay particle ni. Okay. Dito naman kay kaisha, di ba? So, nakatira daw siya sa malapit sa kaisha. So, kaisha no chikaku, di ba? Near the company. So, saan siya nakatira? Basta, kung saan siya nakatira, yung ginamit natin na verb is sundeimasu, always particle ni. Hindi pwedeng particle de. So, yun lang naman. Madami yung mga exceptions ba? Di ba? Kasi kapag, di ba, to place of action is always particle. Di ba? Kaya malito kayo kay sundeimasu, di ba? Sumimasu, di ba? Hindi siya de, no? Always particle. Ni. Kyubang. Nihongo no uta blank, utao koto blank, dekimasu ka? Ayan. So, meron tayong pattern dyan, di ba? Yang, verb. Verb dictionary form plus, koto, and then anong particle doon, and then noun, and then dekimasu. Ayan. So, dahil ang ating direct object of the verb ay yung nihongo no uta, so, di ba? Yan ay the very famous particle o nihongo no uta o utao koto ga dekimasu. Kasi nga ang bating pattern ay verb dictionary form plus koto ga dekimasu. So, kaya noun ga dekimasu. So, kung dansu ga dekimasu, di ba? Dansu ga. Di ba? Dahil noun yung dance, hindi na tayo maglalagay ng koto kapag noun. Ayan. 10番. Watashi wa Karina-san blank, kanji blank, kakikata o oshete moraimashita. Okay, so yung rule ng moraimasu, di ba? Ayan, kung sino yung kapag ka moraimasu, sino yung magiging clue mo, makikita mo na yung moraimasu, di ba? Kahit tanggalin mo na si oshete, di ba? Oshemas din naman kasi, di ba? Di ba meron tayo sa lesson 7 yata yun, wala pa tayong te form doon, di ba? Oshemas lang, di ba? Pagdating kay lesson 24 ba, is te, di ba? Meron tayong te agemasu, te moraimasu, and then te kurimasu. Wala namang magbabago sa rule. Yun pa rin kung sino yung doer, kung sino yung receiver. Ngayon, dahil moraimasu ito, is kung sino yung receiver, siya yung magpaparticle wa, and then kung sino yung doer of the action, siya yung magpaparticle ni. Ayan. So, kanji, kakikata. So, way of writing ng kanji. So, particle no. Ayan. So, watashi wa Karina-san ni kanji no kakikata o oshiete moraimashita. 11番. コンビニは橋ブランク、渡るブランク、病院ブランク、左ブランクあります。Okay, so ibig sabihin is meron, yung kombini daw is nandoon sa hidari. Di ba? Ayan. Ngayon,
Pag nakita mo si Wataru, di ba, Hashio Wataru, kung ano yung tatawirin mo, always particle. O, tandaan ninyo yan. Yun yung mga magiging clue nyo kasi. Di ba? Pag nakita mo si itong verb na to, always ito yung particle. Di ba? Yan. So, Hashio Wataru. Ano kayang lalagyan? Byo-in. Di ba? So, naka-verb siya, di ba? So, to. Kasi nga, ito ay yung ating conditional form na ito na to, di ba? Yung ating if. Di ba? Meron tayong mga to, tara. Di ba? Sa lesson 1 to 25, di ba? Meron tayong to, tara. Ayan. So, konbiniwa, ano Hashio Wataru to? Bakit to yung ginamit natin? Dahil inevitable siya kahit anong gawin mo, di ba? Nakapag tumawid ka dyan sa Hashi, kapag nag-cross ka ng bridge, di ba? Nandun yung byo-in, ay nandun yung kumbini, di ba? Ayan, so dahil, kaya particle to, yan. Ayan, so byo-in, no hidari, ni arimasu. So, sabi niya, kapag nag-cross ka ng bridge, di ba? Wataru to, byo-in no hidari ni arimasu. So, nandun sa ito left side ng byo-in yung kumbini. Ayan. Junibang imoto wa watashi blank dansu blank joju. Ay, nakita mo si Josu. Nakita mo si imoto. Mayroon ano dyan. So, comparative, di ba? Nagko-compare ka. Comparative degree, di ba? Meron tayo comparative at superlative degree, di ba? Ayan. So, ibig sabihin ni moto wa watashi yori, di ba? Dansu ga joju desu. Ibig sabihin, mas magaling si imoto mo kaysa ikaw pagdating sa dancing. So, imoto wa watashi yori. Yan. So, si imoto is joju. Siya sa dancing. Watashi yori. 13番、coco blank o kani o irete, botan o oso to nomimono blank demas. Ayan, so, attachment to si ireru. Ayan, kapag saan mo nilagay yung bagay is koko ni ireru. Ayan, so koko ni, di ba? O kani o irete, ilagay mo daw yung ito, or i-insert mo yung ukani mo, and then, kapag nakita nyo naman si oso to, di ba? And then, kapag pinush mo daw yung button, or prines mo yung button, so, lalabas yung ito, nomimono. Ayan. So, jihanki no ito siguro. Ayan. So, ga. Hindi ko kasi alam kung paano ko ilalagay yung button, di ba? Yung parang pipiliin mo, di ba? Di ba button din, i-press mo yung button, di ba? Ayan. So, ayan na lang para mas simple. Koku ni okani o irete, botan no oso to, nomimono ga demas. Ayan. So, dahil merong oso to doon, dahil nga, wala na inevitable, di ba? Wala na tayong control doon na yun yung mangyayari. Kapag press mo yung button, then, di ba? Nomimono yung lalabas, di ba? Ayan. 14番、Tokyo blank, Osaka blank, Shinkansen blank, Itakoto blank, arimasu. Okay, so, pattern din tong koto ga. Ito yung Takoto, di ba? Arimas, experience, di ba? Ayan. So, nakita nyo yung Shinkansen, tapos may ikimas, ibig sabihin, alam nyo na yan. Ngayon yung magiging means of transportation mo. So, ibig sabihin, nakapunta ka na nakasakay ka na, no? Ng, ito Shinkansen, di ba? Tokyo kara, Osaka made, di ba? Ano yung ginamit mo na papuntang from Tokyo, papuntang Osaka, di ba? Yun, Shinkansen. So, ga. Yan. So, dito sa Itakoto, itong ga na to is wala tayong, hindi yan magbabago kasi yan ay mga sentence pattern. No? Yung mga particles na nakalagay sa mga sentence pattern, hindi na yun siya magbabago. Okay? Yan. So, 15番、ashita, blank, yubin kyoko, blank, nimotsu, blank, okori, blank, ikimasu. Okay? So, alam ko, may clue na kayo dito, di ba? Purpose of going, ito naman. So, bukas daw pupunta siya sa Yubin Kyoko para i-send niya yung nimotsu. So, dito sa ashita, meron kaya tayong particle dito. Ito yung ating adverb of time. So, hindi. Wala tayong particle dito. Unless siya yung magiging topic mo, di ba? Di ba? Unless siya yung pinag-uusapan mo. Eh, dito kasi ang topic pa rin, ikaw na pupunta ka bukas. No?
sa Yubing Kyoku, inumit na lang natin yung ating ito, watashi, di ba? Kung sino yung di ba? Ashita watashi wa Yubing Kyoku, di ba? Inumit na natin yung pinag-uusapan yung topic ng sentence, di ba? As long as, di ba? Ito, alam natin kung sino yung pinag-uusapan. Ayan, so, yan. So, ashita, ayan, so, dito is adverb of time, ulitin ko, unless yung adverb of time siya yung magiging topic mo, doon ka magkakaroon ng particle. Eh, dito kasi hindi. Okay? Ayan. So, Yubing Kyoku, siya yung place natin na pupuntahan. So, and then, Nimotsu okorimasu, di ba? Siya yung iyong object, di ba? Siya yung isi-send mo. So, always, particle, di ba? And then, okori, di ba? To purpose of action, di ba? Purpose of going, di ba? So, i-delete mo yung mas, mag-add ka lang ng particle. Ni, hi, minasang, may natutunan ba kayo sa particles? Ayan, so, ashita, Yubing Kyoku e nimotsu okori ni ikimasu. Ayan, so, kapag gusto nyo pa ng madaming particles review, paki-comment lang. Ayan, minasang paki-share tong video natin na to, and then, pa-subscribe na rin dito sa YouTube channel ko. Diyan, minasang mata ne, お疲れ様でした。